mga tropa, dahil wala akong mapiling series or pelikula ngayon, walang maganda, tayin ko na lang yan. So dahil dyan mga tropa, curious pa kayo kung ano yung routine ng isang over the road truck driver, kung ano nga ba yung ginagawa namin sa isang buong araw, puro drive nga lang ba, so gaano ba kalayo yung nadadrive namin sa isang araw. So ito yung ikikwento ko sa inyo yung routine ko. So actually routine ko ngayong araw na to, ikikwento ko sa inyo. So bago yan mga tropa, please subscribe, like, follow and share naman yung page natin or yung personal blog ko. Alright, ito na yung kwento. Ayan mga tropa, simulan natin sa pagising sa umaga. Gumising ako ng alas 5. So syempre scripted yan. Totoo naman. Tapos yan, after nyan, ayusin natin yung yung tulugan natin, yung higaan natin. Number 1 rules yan para sa disiplina. And baka multuhin ako ng papa ko kapag hindi ko inaayos yung bed ko. Number 1 rules kasi yan sa bahay nung mga bata pa kami. So yeah, maraming layer yung bed ko, blanket, saka kumot. Kasi malamig. So para hindi ako mag-heater basta-basta, mas marami akong blanket na nilagay dyan sa kama ko. So yan, ayusin lang natin yan mga tropa para lagi siyang maayos tingnan kapag kahit. Tapos after niya mga tropa, labas na tayo and mag-log in na tayo, mag-on duty na tayo sa computer, sa ELD, sa electronic logging device natin. So para masimulan na natin yung 15 minutes na pre-trip inspection. So hindi naman ibig sabihin na 15 minutes lang mga tropa, yun lang ang minimum na binibigay sa amin. So kahit gaano katagal pwede, basta ma-check mo lahat and i-off muna natin yung truck para ma-check natin yung oil. Buksan na natin yung cortina, abracadabra, ayan, bukas na mga tropa. Ayan mga tropa, so buksan na natin yung hood ng truck natin. So dahil kagagaling ko lang sa reset, normally chine-check ko talaga yung oil niya. Aside from check muna natin yung ilalim kung may tagas, pero kapag reset ko, check ko yung level ng oil niya. So dahil matagal ko ng truck to, medyo kabisado ko na yung lahat ng components dyan. So madali na lang sa akin mag-check. So yan, yung oil level niya, so far okay naman yan. Nasa tamang naman siya level. So yun, check din yung mga coolant, mga oil natin, yung mga power steering oil, saka yung kung ano pa mga components yan, especially yung mga gulong, brakes at saka ilaw. Yan, kaya inon ko na this time niran ko na yung truck para baka na rin natin pati yung tunog, papakinggan natin. So yan, ganyan ang pre-trip inspection natin mga tropa. As I've said, hindi ibig sabihin 15 minutes yung na-allocate, 15 minutes lang, so minimum lang yon. So yan, pati yung trailer, check natin buo, including the loads. So mga importanteng dyan mga tropa, again, tires, mga ilaw, yung brakes, pati yung mga cutter pins actually sa mga brake chambers, mga brake pads, check natin yung ilalim. So yun ang mandatory yan sa everyday. Hindi lang tayo basta-basta aalis, i-start yung truck, alis, kailangan check natin thoroughly yung truck sa trailer. Yan, as I've said, mga ilaw, stoplight, turn signals, mga marker lights, check natin yan lahat mga tropa. So both sides, check din natin tong pati mga front mga tropa, check natin yung mga ilaw. So yan, tapos na. Bilis lang ng 15 minutes. Pasok na tayo mga tropa kasi napakalamig. So yan, ready na tayo umalis. Yan, pasok na. Alright. So yan, nagda-drive tayo ng 334 miles
para dun sa next fuel stop. So magkakarga tayo ng crudo dyan in 334 miles. Then after that, mga siguro another 300 miles pa akong mag-drive para for today. And then bukas na lang. So yep, ready na yung clock natin. Sabi I can already drive na. Alright. Ito mga tropa, madilim pa. Medyo, ano oras na ba? 5 o'clock na rin naman. So, pero madilim pa dito. Dito ako sa part ng Texas ngayon. So, mag-fuel tayo sa Kansas. Part na ng Kansas. Pero, along the way, mga 100-150 miles, mag-stop ako para mag-safety check yung load, check yung truck, and then gagawa ng kape kasi hindi pa oras ngayon para magkape ako or kumain. Alas 8 pa bago ako pwede kumain para sa fasting ko. Alright! Ayan mga tropa, medyo may lumanag na, so maya-maya stop ako para mag-safety check. Nasa part na tayo ng Kansas, state of Kansas. So, yeah. So, napahanap na ako ng may istapan. So, istapan na tayo kaya. Ayan mga tropa, so after 150 miles plus, nag-stop muna ako dito para mag-safety check. So, gagawa na rin ako ng kape kasi tapos na yung fasting hour ko. So, naka-stop akong kumain yesterday ng 2 p.m. So, at 8 a.m. pwede na akong kumain. So, right now, it's 7:54. So, may 6 minutes pa ako para simulan yung food calories intake ko. So, alright. First mga tropa, kailangan natin mag-init ng tubig. So, mag-init muna tayo. Pero dahil may problema yung computer ko, kailangan ko i-reboot. So, dito na ako nag-iinit mga tropa. Yung electric heater, sasaksak na lang dito kasi may plug naman dito. So habang nag-iinit ako, so saka naman ako magbababa para i-check yung load and yung truck. Alright, samahan nyo ako. Ayan mga tropa, so yan, check natin lahat ng strap kung mahigpit pa ba siya, tight pa. So lahat naman tight yan kasi hinigpitan ko naman talaga yan eh. So check din natin syempre yung mga gulong, kung okay pa yung mga gulong, sa mga ilaw din. So yan, ganyan ang pag-safety check mga tropa, para laging smooth yung takbo natin, hindi tayo magka-aberya. So ikutin natin yung truck, water ang tawag dyan, walk around the entire rig. Hindi pa bumabalik yung computer natin, so kailangan bumalik muna yan bago tayo makapag-start kasi kailangan nilalag ko yung bawat stop and bawat ginagawa ko. So kailangan ko ilag na nag-safety check ako. So yeah, hihintayin natin yan. Once in a while nag-re-reboot yung computer kasi syempre wala namang perfecto lalo na sa computer. So nag-glitch minsan, so kailangan ko i-shutdown. So na-reboot ko. So waiting na lang. Ayan mga tropa, so gawa na yung kape natin and then at the same time 8:04 na rin ng umaga, so pwede na akong
calories intake. Pwede na akong kumain or magkape. Ayan, as I've said mga tropa, okay na yung computer natin. So, lagay natin dito on duty, inspection, saka safety check. Ayan. So, hindi nag-adjust yung oras natin. So, kailangan natin ayusin yan. So ayan mga tropa, nilagay ko muna sa break yung oras ko para hindi masayang. So habang ngayon makikipagkwentuhan muna ako sa inyo. So side topic lang to mga tropa about sa fasting. So last year nag-decide ako start ng fasting, 18 hours fasting. Kasi nga medyo mabigat tayo nun. Nasa 195 pounds na ako last year yung sinimulan ko mag-fasting. So yeah, so ngayon ang weight na lang natin nasa 160 to 165. Diyan na lang naglalaro. So 30 pounds ang binawas natin. So sa fasting mga tropa, ang ginagawa ko sa 6 hours window, like from usually 6 a.m. to 12 noon, doon lang ako kakain. So, and magkakape. Lahat may calories, hindi ko yun yung ko. Hindi ko tinitake kapag nasa fasting period ako. So sa feasting, kahit anong nakakain ko, tinapay, kape, and kung anong meal, like heavy meal. Pero minimal na rin, hindi na rin ako ganun kumain. Siguro dahil yung bituka ko medyo lumit na, hindi na niya ma-accommodate yung maraming pagkain. So yeah, so yun yung ginagawa ko. So even kape, kasi gumagamit ako ng creamer, even kape, hindi ako nagkakape kapag hindi pa oras ng feast, kapag nasa fasting period na ako. So like katulad ngayon, nag-start lang akong magkape alas 8 kasi alas 2 ako ng hapon yesterday, nag-stop kumain. So yep, so sa ngayon kape muna for a few minutes, tapos alis na rin ako. May so ayan, 182 miles pa yung i-drive ko mga tropa para sa fuel stop natin. So after ng fuel stop, meron pa ako sigurong mga 5 hours left na driving. So magda-drive naman tayo ng another 250 to 300 miles kung sipagin tayo. So normally ang araw ko magandang, ang magandang, what I mean is efficient na drive is nasa 550 to 600 miles a day. So yep, yun ang pupunterihin natin. Mga tropa, so nag-stop muna ako. Actually emergency stop to kasi sa sobrang lakas ng hangin yung takip ng load natin bumubuka-buka. So tingnan ko and i-sealed ko siya. Kaya mga tropa, kailangan takpan ulit natin yan. So hindi maganda yung pagka-tarp ng kung sino man na nag-tarp nito. Sigurado hindi ako yun kasi pinick up ko lang kung yun sa terminal.
okay na mga tropa. So, naayos ko na. Ayan. So, kailangan yung nag-check ka ng load while nagda-drive kasi sa mga ganong pagkakataon pwedeng lumipad yung tarps or kung hindi naman yung load yung lumipad, so napaka-delikado. So yeah, so drive na ulit tayo. Grabe ang hangin mga tropa, niyuyug-yug yung truck ko. Siguro nasa 40 to 45 miles an hour wind gust. So pag nagtitsempuhan, tumitilapon yung truck eh. So kailangan hawak lang sa manibela ng mahigpit. So yep. Alright mga tropa, so dito na ako sa Newton, Kansas to fuel up. So dito yung fuel stop ko. So bago ako lumabas para mag-fill up ng fuel, kakain kasi ako after eh. So iinitin ko lang muna yung dito sa electric stove natin. So while fueling, umiinit pa rin yung pagkain natin. So ito nga pala yung gamit ko mga tropa. So sinasaksak lang to. May pinaplug lang sa kuryente. So yeah, nabili ko to sa Walmart for I think $12-14. So napakamura. So matagal na rin to sa akin, isang taon na. So yeah, salang natin yung adobo para mainit na pagkatapos. So ayaw natin mga moy yung loob ng kwarto natin, mga moy ng adobo. So ayan. Ano natin dito, salang lang natin. So iinit na yan. Alright, fuel na muna tayo. Grabe ang lamig at mahangin dito sa Kansas. Gamit tayo ng separate gloves para hindi malagyan ng diesel yung regular gloves natin. Pang ano lang to, pang fill up, pang crudo. So bali dalawa pala ang tangke ng truck namin mga tropa. So itong tangke na to, ang capacity niya ay nasa 85 gallons. Yung sa kabila naman 100 gallons. So all in all 185. So i-fill up din natin yung kabilaan. Alright, kami lang ang nag-fill up dito mga tropa. Wala tayong gasoline boy or whatever, truck stop boy na mag-fill up. So linisin na rin natin yung mga bintana natin. Yan, windshield din. So yeah,
Alright mga tropa, tapos na ako mag full tank. So bukas naman sa Gary, Indiana yung next fuel natin. So 695 miles away. So bukas pa ako makakarating doon. Sa terminal namin, may fuel kasi sa terminal namin. So doon ako mag-fuel next. So alright, hanap muna tayo ng pwesto dito para makapag 30 minutes break para makakain. Alright, medyo mainit na rin yung adobo. Yung mga tropa, so gulay, quinoa, at saka may adobo, chicken adobo na may boiled egg, saka may avocado rin ako konti. Favorite ko kasi ang avocado. Alright, sige, kain muna ako mga tropa, ha? Ito mga tropa ang kagandahan ng may tulugan sa truck. So hindi naman ako nagmamadali na kasi ang delivery ko Tuesday pa. So pahinga muna tayo. So higa-higa lang muna para makapag-relax yung katawan. Drive na ulit mamaya. May 5 hours pa akong drive eh. Medyo malamig na naman. So nag-stop muna tayo dito sa isang rest area sa Kansas along I-35 para mag safety check. So every 150 guys, 150 miles kailangan namin mag safety check. Check yung load securement, and then check din yung truck, like yung mga tires. So yeah, so yep. Rest area, ganito ang mga rest area dito sa Amerika guys, mga freeway. So yan, check ng load, lahat naman okay. So, mga gulong, okay din. Alright. Mga tropa, so buksan natin yung tracker spot natin kasi konti na lang yung driving hours natin, driving time. So maghanap na tayo kung saan tayo pwedeng magstay. So, yan. Tracker spot, malaking tulong to sa aming mga drivers kasi dito namin makikita yung mga parking spot, especially mga truck stop na malapit or kahit saan actually. So para ma-determine namin kung saan kami mag-stay. So yan, dyan ako mag-stay sa Cameron, Missouri. So yan, 114 miles away. So yun. What's up guys? So quick update lang, 15 miles away na lang ako dun sa Love's Truck Stop sa Cameron, Missouri. Doon ako mag-stay for the night para makapag-shower. So may mga area naman na pwede ako mag-stop pero walang shower, so mas pipiliin ko na may shower, di ba? So hindi naman tayo nagmamadali. So Tuesday pa naman, as I said, ang delivery nito. And meron na lang ako siguro 480 miles away dun sa delivery. So kayang-kaya na yun bukas at saka sa Tuesday morning. Alright? So, dito na tayo. So, hanap tayo ng mapaparkan. May mga spot pa naman, marami pa. So, yeah, hanap na lang tayo. Okay guys, dahil marami pang spot, ito, daming dito na lang ako magpapark para mas mabilis tayo magpark. I-straight lang natin pupunta doon yung truck, tapos back up na papunta dito. So, para madali lang. Alright, nakapark na tayo. Mabilis lang kasi isang mabilis na backup lang. So dito napili ko kasi alam nyo mga tropa, dahil dito. Ayan, so exit doon. So bukas, madali na lang pag-exit ko. So ngayon, mag-post trip na tayo. Inspection, post trip. Ibig sabihin, check natin yung buong truck ulit, paligid. So, hindi na ganun katoro yung check. Basta lang sigurado natin yung mga ilaw, yung gulong, okay, saka yung load. So,
Kasi magpe-pre-trip inspection pa rin naman tayo bukas. Ayan mga tropa, ang post-trip medyo mabilis lang. Kaya katulad yan, ganyan kabilis. Pero check pa rin natin yung load, saka yung buong... Everything is good mga tropa. So, next is i-vacuum ko yung floor ko kung may mga dumi. And then, mag-reserve na ng shower. So, tingnan natin mga tropa kung nakailang miles tayo today. Ayan. So, 573 miles all in all yung drive natin from Dalhart, Texas all the way here sa Cameron, Missouri. So same truck stop company, Love's Truck Stop. So may mga free shower tayo dito. Ayan, 573 miles in one day. May tira akong 1 hour and 1 minute. So nag-drive ako ng 10 hours. Actually 9 hours and 59 minutes yung drive ko all in all. Then mag off duty na tayo. What I mean is sleeper. Hindi pwedeng off duty kasi nandito tayo sa truck nakastay. So sleeper, end of shift. Are you taking 34 reset? No. Kasi alis tayo bukas. Submit. So yan, officially hindi na ako working. So sleeper bird. Dito ako sa loob ng sleeper. So maya maya maliligo tayo and papakita ko rin sa inyo kung ano yung, and syempre papakita ko rin sa inyo yung shower, kung maayos ba yung shower namin dito. So mostly naman maayos sa company na to. Papakita ko mamaya. Alright, mag-reserve na tayo maya maya. Ayusin ko lang yung gamit ko. So yun mga tropa, bago ako maligo, tine-check ko muna kung may mga dumi-dumi dito sa kay babakim natin. Linis naman siya mga tropa, kaya hindi naman ako nahihirapang maglinis dito. So, ini-maintain ko siya. So, ito yung shower bag ko. So, dito ko nilalagay yung gamit ko. Meron na rin dito mga sabon namin na lahat. So, yeah. Ganda natin ito. Work pants tayo bukas kasi maglilinis ako ng truck sa terminal. So kahit mga tropa, so lagayan ko na yung mga hugasan ko. Dito ko nilalagay yung hugasan ko. Dito sa shower kasi ako naguhugas ng mga pinagkainan ko. Para may privacy. Kasi mga Asian, Filipino lang siguro naghuhugas ng mga plato nila, baso sa shower. Kasi mostly naman sa mga Americans nag-ano lang sila, kumakain sa mga fast food. So tayo, may pagkain tayo dito sa loob, kaya may hugasan. So dito ko nilalagay. Tapos lalagay ko lang sa bag and then hugasan ko na sa loob. Paraan lang yan mga tropa, di ba? So yan, ganyan lang. After driving, minsan magre-relax, minsan diretso na sa shower kasi minsan may mahaba ang pila and most of the time ako diretso na ako sa shower para makahiga ako, makapaglibang TV or gawa ng videos para ma-share ko sa inyo. Alright, reserve na tayo ng shower. Ayan mga tropa, buksan na natin yung Love's app, yung app ng truck stop na to. So para makapag-reserve tayo ng shower. Ayun, maraming available, may 5 shower na available, so i-reserve na natin yan. So as I've said, libre to sa amin kasi dito kami nagpo-fuel din kami sa company na to. So may mga free shower kami. Alright, shower is ready na daw mga tropa, kaya pwede na tayong pumunta. Saka isa rin sa rason ko mga tropa kung bakit nagpa-park ako ng malayo, para makapaglakad din tayo.
So kahit pa paano makapag-exercise tayo. So yun yung truck ko doon. Tapos doon tayo sa building, doon sa dulo. Nandun ang shower. So yeah. Diba? Ayula yung lakad. Kaya lang nakakairita kasi malamig eh. So ayan. Dito tayo sa laundry and shower. So shower number 7 tayo mga tropa. Here is shower number 7. 5, 6. Kabila, maling turn. Yeah, so ipapasok natin yung code natin. Ayan. Diba mga tropa? Panalo. Panalo ang shower namin. Dalawa pa yan, no? Ayan. Kaya gusto ko sa labs magstay kasi malaki yung shower. Kasi dito na lang ako maghuhugas ng mga plato natin. Ang pinagkainan. Alright. Kita nyo na yung... Di ba mga tropa? Malaki yung shower natin. So hindi dahilan yung mahaba yung biyahe ko para hindi mag-shower. No? As much as possible, everyday nagsishower ako. Pero may mga times naman mga tropa na alam nyo, walang shower sa area. So kaya may baon din akong tubig saka towel like ganito para magpunas ng ng buong katawan. So, especially ng buhok. So, kasi nadudumihan masyado yung buhok namin sa trabaho namin. Okay, so yun, shower na muna tayo. Ay maghugas muna ako ng mga pinagkainan ko. Ayun, may dishwashing tayo, may baon. Kaya nakabalot lang dito para secure, di ba? So, hugas na muna tayo ng pinagkainan. Malinis pa to, yung punasan natin. Napaka-komportable na mga tropa dito na setup natin. So, yeah, parang lang yan. Pilipino tayo, magdala tayo sa mga ganyang paraan. Sanitize naman itong lugar na ito. Sinasanitize sila lagi ang lugar. Kahit alam na maraming nag-shower, so iisipin siguro, maraming germs yan. Sinasanitize naman nila itong mga ito. Bago pa pumasok, sanitize naman. Saka may libre yung mga towel na malinis. So, hindi ko na kailangan magdala ng towel. Dito na. Nada sana kung sa Pilipinas, ganyan din, no? Siguro kung tuwa yung mga truck driver. Huwag lang bababugin kasi minsan pag may mga ganyan binababoy din eh. Kahit dito, uso na rin yung mga driver na pinabalahura yung mga lugar na katulad ito. Kaya nakakalungkot. Pero, yeah. Sarap lang maging driver dito. Amerika. Tapos na mga tropa, water pa, diba? Pinuhugas natin. Sa mga tatanong, paano kayo naghuhugas? Kami nagugasan yung mga pinagkainan nyo dito, banyo, shower ng laps. So yung mga malalaking na truck stop mga tropa, may fuel company like Loves, Pilot, PA, may mga shower, may mga free shower na dyan. Not necessarily free, kasi nagpa-fuel naman kami. Parang isa sa benefits and incentives namin, yung shower.
mga shower credits na binibigay. Parang free na kasi hindi kami bayad dahil sa bulsa namin, di ba? Right, so hanggang dito lang ang papakita ko sa shower. Sa private na moments natin, wala munang camera. Alright mga tropa, maya. So ano sa tingin nyo mga tropa? Madali lang naman, di ba? So, isa lang yun sa routine natin sa isang araw kapag long drive. Kapag mga shorter destination, iba naman yung magiging routine. At saka pag may trainee din ako, iba din. Kasi pag may trainee ako, most of the time, yung trainee yung nagda-drive. So yun, abang-abang sa mga susunod na videos, episodes para ma-update kayo sa mga sa buhay-buhay ng isang over-the-road truck driver dito sa Amerika. So don't forget to share, like, follow, and subscribe mga tropa. Alright? Ciao for now! Matutulog na ako!